Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Oras po natin 4:58 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, Saturday morning and it's December 20, 2014. Ako, for sure, ang marami po sa atin galing pa sa Christmas party. Nag-enjoy po ba kayo? For sure, yung ilang po sa atin, feel young na naman dahil sa mga pakulong games at mga sayawan. At dapat, dahil papalapit na po ang Pasko, lagi tayong nakasmile dahil tandaan po natin na ang araw ng Pasko ay isang maligayang araw. At sa mga attend pa sa mga Christmas party, naku, alamin din po natin ang magiging lagay ng panahon. Kaya samahan niyo po kami dito sa Panahon TV. Sa mga online, sabay din kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong weather body, Jessie Basco. Bago po natin simulan ang ating ulat panahon, alamin muna natin kung ano ba yung mga weather system na umiral sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Narito po ang ating weekly weather recap. Dito po makikita natin ang mga weather system gaya po ng tail end of a cold front at northeast monsoon na umiral po yan simula nung Sunday at nagpapatuloy nga po yan hanggang kahapon. Nagdadala po yan ng mga pag-ulan, yung mga hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ganun din po ang malamig na panahon. Ang tail end of a cold front kadalasan umiiral po yan sa may central Luzon pababa po ng eastern Visayas. Samantala ang northeast monsoon, tuloy-tuloy po ang pag-iral niyan sa may northern Luzon kung saan apektado po nito ang Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Bukod dito, meron po tayong binantayan na isang low pressure area nitong mga nakalipas na araw. Gaya na lamang nung Lunes at Martes ay meron po tayong low pressure area na hindi naman kalaunan ay nalusaw o natunaw din. Samantala, isang trough ng low pressure area ang umiral po sa bansa natin simula Wednesday hanggang kahapon po yan, araw ng Biyernes. Nagdulot nga po ito ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan, lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao. So mamaya alamin po natin kung ano pa ba yung mga weather system na dapat nating bantayan na umiiral sa loob ng ating bansa. Samantala, announcement naman po tayo, makinig po ng maigi. Narito po ang mga holiday schedule. Una, mula po sa LRT1, may pagbabago sa schedule ng biyahe from Baclaran to Roosevelt Station. Sa regular schedule nito na 5 a.m. to 9 p.m. on December 2014, ang operating hours ay 5 a.m. to 8 p.m. na lamang. Sa mga biyahe naman from Roosevelt to Baclaran Station mula po sa regular schedule nito na 5 a.m. to 9:30 p.m. ay magiging 5 a.m. to 8 p.m. na lamang. And on December 31 naman, sa biyaheng Baclaran to Roosevelt from regular sched na 5 a.m. to 9 p.m. ay magiging 5 a.m. to 7 p.m. na lamang. At sa biyaheng southbound naman, that's from Roosevelt to Baclaran Station, magsisimula po ang operating hours from 5 a.m. to 7 p.m. lamang. At para naman po sa holiday schedule ng LRT2, on December 24 sa biyaheng Santolan to Recto Station, from its regular schedule na 5 a.m. to 9:30 p.m. ay magiging 5 a.m. to 8 p.m. na lamang. And from Rectos to Santolan, magsisimula lamang po ang operating hours from 5 a.m. to 8:30 p.m. On December 31 naman, ang biyaheng from Santolan to Recto, bukas po ang linya simula 5 a.m. to 7 p.m. at sa biyaheng Recto to Santolan, bukas lamang ang linya from 5 a.m. to 7:30 p.m. At dahil ilang araw na lamang po Pasko na, sa mga naghahabol sa pagbili ng mga regalo, lalo na para sa mga bata, narito po ang ilan sa mga dapat tandaan. Bukod sa magagandang itsura ng laruan, dapat ay well-constructed, hindi madaling masira at ligtas para sa mga bata. Para masigurado rin po ang kaligtasan ng mga bata, i-check po natin ang labels ng mga laruang bibilin. Bumili lamang ng laruan na ayon sa edad ng inyong reregaluhan. At sa mga bata edad 3 pababa, hindi po maaari sa kanila ang mga bola na maliliit. Yan po ay para maiwasan na maisubo nila ito. Kung maaari, iwasan rin po ang pagbili ng mga laruan na may maliliit na bahagi o kahit anong laruan na detachable at posibleng magdulot ng pagbara sa lalamunan ng mga bata. Iwasan rin po ang pagbili sa mga laruang may matutulis na bahagi, pinapaandar ng kuryente, mga laruan na maaaring ikaipit ng kanilang mga daliri o yung mga laruan na ginagamitan pa ng straight pins or sharp wires.
Sa mga nanay, tito at tita, sundin na lamang natin ito para masigurado rin po natin ang kaligtasan ng mga bibigyan natin ng regalo ngayong araw ng Pasko. At alamin naman po natin kung anong oras nga ba sisikat ang araw. Ang sunrise po natin 6:50 ng umaga habang ang sunset po natin 5:31 ng hapon. Samantala sa ating moonrise 4:11 ng umaga at ang moonset po natin mamaya yan 3:59 ng hapon at yan po ay merong 6% illumination. Sa ating face of the moon, patuloy po nating makikita ang waning crescent moon sa kalangitan ngayong Sabado. Kinikilala rin ito bilang old moon sa astronomiya. Kadalasan, nakikita po sa silangang bahagi ng kalangitan ang waning crescent moon bago magmadaling araw. At dahil halos kalinya ng buwan ng mundo at araw, ang day hemisphere nito ay hindi po nakaharap sa atin. Kaya naman maliit na bahagi lamang nito ang visible at yan po ay merong 4% illumination. New moon phase naman po on December 21. Sa pagkakataong ito, halos sabay ang pag-angat ng araw at buwan. Dahilan po para hindi maging visible ang buwan sa ating kalangitan. Kaya po ito ay merong 1% illumination. Sa ating tidal prediction along Manila Bay courtesy of Namria, ang high tide po natin 10:26 ng umaga at yan po ay merong 0.28 meters. At ang low tide naman po natin 4:08 ng umaga at yan po ay merong negative 0.11 meters. Simula pa lamang yan mga kababayan, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.